Ako po si Mark Gamboa, number 27 sa balota, ang vlogger na tumatakbong senador. Doon na natin simulan. Bakit ba tumatakbo ang isang vlogger sa pagkasenador at bakit siya dapat iboto ng taong bayan to think na pag inisip kasi natin vlogger either for entertainment o di kaya may political commentary, bakit ikaw? Bakit tumatakbo ang isang vlogger? Okay. Kung bakit ako tumatakbo, nung pong 2022 ako po ay nakasama sa political campaign ni Isko Moreno at na-enjoy ko yung process nung pangangampanya and naisip ko parang magandang gawin yan, parang magandang subukan yan. And ako po sa 6 years na ako ay political vlogger, marami pong mga advokasya, maraming mga changes sa sistema na gusto ko pong gawin na minsan po na-frustrate ako kasi pakiramdam ko walang nakikinig o walang umaaksyon. So, ako, kaysa magreklamo ako, might as well, subukan ko na ako na yung tumakbo. At the very least, mas lalaki yung platform ko, mas maraming makikinig sa aking mga pinaglalaban. And who knows, baka by some miracle, manalo pa tayo at maging senador. Kung bakit ako yung dapat nilang piliin, sa totoo lang, ito, to be honest, maraming mas deserving sa akin Mm. maging senador. Eh. Kaso, hindi sila tumatakbo. Takot kasi sila kasi yung sistema is too much rigged against them. Okay? Gusto ko ipakita sa kanila na kahit ikaw ay wala masyadong makinarya o pera o hindi ka artista, pwede kang tumakbo, pwede mong ilabas yung iyong mga ideas, yung iyong mga advokasya, mas maraming makikinig at kung manalo man o matalo, you would be a richer or better person after the whole experience. Mhm. So, yun yung sa akin. And sa tingin ko, kung titignan nyo yung mga ilan sa mga katunggalin natin, baka mas baka mas okay pa na ako yung manalong senador kaysa dun sa ilan sa mga nakasama kong tumatakbo at mga matataas sa survey ngayon. Yung Mhm. nabanggit po ninyong changes kanina na gusto niyo pong gawin, Mm. ano po itong mga changes po na ito? Hindi, for example lang nga sa electoral reform yun yung mga natutunan ko sa pagtakbo Ito ang sad reality sa pag-elect natin ng senador. Ang nananalo lang either artista ka or may pera ka para mag-commercial, para TV commercial. Basically yon, yung dalawang yun. So ibig sabihin, ang nag-e-elect yung mga Pilipino, not mainly sa social media mainstream media pa rin. Mm. So, nakita ko na merong responsibilidad ang mga malalaking channel katulad ng Channel 2, Channel 5, Channel 7 na bigyan pa ng mas malaking platform yung mga deserving na candidates na tumakbong senador. At pasalamat nga ako at inimbitahan niyo ako dito sa aplikante, pero for future elections mas maganda sana kung there is greater responsibility sa mga major stations na sinabi ko to give platform at ipakita yung mga deserving na candidate naman pero walang budget pantakbo or hindi sila political family. Kasi kung hindi po, paulit-ulit lang tayo nang i-elect. Either yung mga bilyonaryong tumatakbo or electionist or mga artista. Mhm. Which is, ganyan nga po kasi dahil sa influence ng television din. And Sir Mark, so gusto nyo rin pong maging boses ng content creators, Yes po. di po ba? Ano pa po bang kulang sa boses ng content creators? Ano pa pong hinaing ng kanilang sektor? Ano pa po bang isusulong nyo na advokasya at mga plataforma? Simulan nga lang po natin sa nung narinig nila na may vlogger na tumatakbo, ang baba na ng tingin kaagad So doon pa lang medyo marami na tayong pwedeng gawin Gusto nating itaas yung antas, itaas yung tingin na hindi naman lahat ng mga vlogger ay mga ganito lang o hanggang dito lang. Meron namang kakayahan din. Ang pagba-vlog ay isang matinong profesyon. Katulad ng every other profession, merong mga hindi okay, merong mga okay. Pero I believe na we can contribute more to society. Kaya ako po ay sumasama din dun sa TRICOM hearing. Galing ako dun kanina. At para po sa mga posibleng regulasyon o posibleng mga batas para po matulungan yung content creators at maiwasan po yung fake news na talagang damaging sa amin pong mga sa imahe ng mga content creators. So, yun po yung mga ilan. Plus, gusto po nating bigyan ng dagdag puhunan yung mga online sellers. Gusto natin palakihin yung mga negosyo, damihan yung mga oportunidad para sa work from home. So, we are now living in an online world, technology-driven world. So gusto nating bigyan ng mas maraming oportunidad po ang lahat ng tao to participate at kumita po at yun nga, payamanin ng Pilipino.
So yun po yung ating pinaglalaban. Okay. Pag tinignan ho natin yung profile ninyo, yung inyong YouTube channel ay Models of Manila. Yes. You're also bordering on political commentary at times sa content ninyo. And hindi ba yun din yung isa sa mga pinakadelikadong bahagi ng pagiging content creator, lalo sa panahon ngayon? Lalo, some of the content creators are bordering on journalism. Nagkakaroon ng commentary, nagpapalaganap ng opinion o kung anumang sentimiento na minsan hindi rin naman maayos o tama yung basehan. Hindi ba ito parang nakakabahala din na magluluklok tayo ng isang tao na kumbaga in a way nagpapalaganap din ng political opinion online? Sa akin po lahat na importante nga yung merong naririnig natin yung actual stand ng politiko bago natin i-elect. Yun kasi ang problema. May mga tumatakbo, hindi natin alam ano ba stand nila sa issue ng ganito. Ano bang stand nila pagdating kay Duterte? Anong stand nila pagdating sa West Philippine Sea? Or sa kung anumang issue yan. Maganda po, sa simula pa lang, alam nyo na where I stand sa ganitong mga issue. Pagdating sa, for example, abortion, divorce, ganyan. Klaro na sa inyo yung aking mga stand dyan. Nasa inyo na po yun. If my values align with yours, then please consider na iboto nyo ako at ako yung i-elect nyo doon sa 12 na pipiliin nila. Para po sa mga hindi pa nakakaalam, kasi sabi po ninyo, alam na ng karamihan kung ano yung stand nyo dun sa kay Duterte, sa West Philippine Sea, sa divorce, ano po ang mga stand po ninyo sa mga subjects na ito? Let's start with Duterte po. Okay, so ako po, nung isang araw nakasama ko yung mga pamilya nung EJK victims. Ito pong laban sa ICC, minsan tinitignan nila doon sa lente ng Marcos laban sa Duterte. Pero para sa akin po, ito ay hustisya para po doon sa pamilya nung pong mga, alam nyo, it's not only a matter na namatayan sila ng family member. It's how their family members were killed. Ang narinig ko doon sa mga pamilya, parang hayop na pinatay yung kanilang mga kapamilya. Never mind kung dati siguro gumamit yan o dati naging addict yan, sinusubukan nila magbago pero pinatay sila parang hayop. Ngayon po, si Pangulong Duterte, he was given due process, nandoon siya sa The Hague, may tsansa po siya para ipagtanggol yung kanyang sarili, kung siya ay innocent or guilty, yan na po ay nakabase na, kumbaga, ay give that to the court, sila na po ang bahala kung ito po ay dapat ba siyang i-convict or i-acquit. You support certain personalities and mga mayors, di ba? So, minsan po ba parang PR din yung political vlog nyo? Or would you say na even if may lumabas na bad news, ilalabas nyo rin? When you're on a debate team, kasi pag merong nasa kabilang side, tapos ikaw nandun sa isang side, so nagde-debate kayo. So you try to highlight yung mga magaganda. Very quickly lang po yung stand po ninyo sa West Philippine Sea and sa divorce po, yung mga Okay, nabanggit po sa ninyo. West Philippine Sea po, I fully support yung pong ginagawa ngayon na foreign policy ni Pangulong Bongbong Marcos. Kailangan po protektahan natin yung West Philippine Sea. Kailangan pong i-update po natin yung espionage laws po natin kasi medyo matanda na yung pong ating mga batas para po sa mga espiya. Ang dami pong nahuhuli ngayon na mga possible na mga Chinese spies. So nakakabahala po. Kailangan i-update po natin yung batas na yon, and at the same time, ako po, we need to be friends with China, friends with America, but we need to have stronger alliances with our other neighbors like Australia, Japan, Korea, kahit Russia, kahit anong mga bansa yan, para hindi po tayo nakarely sa either sa US or sa China. Pagdating naman po sa divorce, ako po, I am against divorce. Okay? Mas pabor po ako sa padaliin yung annulment. So, yun po yung sa akin. Mm-hmm. And since we're talking personal opinions, no, you mentioned sumama kayo sa campaign ni Isko Yes Moreno. You, I think, mentioned at some point then you're also a fan of Vico Soto. Yes. So, you support certain personalities and mga mayors, di ba? So, minsan po ba parang PR din yung political vlog nyo? Or would you say na even if may lumabas na bad news, ilalabas nyo rin about these people So, na I you support? identify po as pro-Isko, pro-Vico na vlogger. So, ang tingin ko po dyan parang minsan when you're on a debate team, kasi pag merong nasa kabilang side, tapos ikaw nandun sa isang side, so nagde-debate kayo. So, you try to highlight yung mga magaganda. Pag merong mga hindi maganda, you will acknowledge it naman. Pero syempre, you will debate then why I think na mas okay si Isko, mas okay si Vico,
And I've been a vlogger for 6 years. Nagsimula po ako dun sa dalawang yon. Hanggang ngayon po, sila pa rin po yung aking sinusuportahan. And ako po, yung mga natutunan ko sa kanila, like kay Mayor Vico, yung good governance, yung transparency, yun po yung FOI, yun po yung dadaling ko sa Senado kung sakali pong palarin po ako. But if ever lang, Sir Mark, do you think political vloggers can also be journalists? Iba po eh. Different kind of it's a different thing altogether. Na merong similarities to journalists kasi po bagong profesyon itong political vlogging. So we still need to map out kung paano ba yung mga ethics niyan, yung mga code. So kailangan pong maiayos po ng gusto. At I think yun naman ang ginagawa ngayon sa Kongreso. At maski po sa ibang bansa, ganyan din naman po yung nangyayari. Medyo nabablur yung line nung journalism tsaka nung sa vlogging. And kasi po ganun din eh. Kayong mga mainstream medias, kadalasan na pagkakamalan din na kampi dito, kampi doon, kahit naman hindi, di ba? So sa aming mga vloggers, might as well. Simula pa lang, ito yung kampi ko. But it doesn't mean na hindi ako pwedeng tumaliwas doon sa ibang mga issues or tumaliwas sa ibang mga pero nasa personal stand na po yun ng bawat isang vlogger. Where do you draw the line? And at the same time, ikaw mismo, ano sa tingin mo yung mga dapat ilatag to regulate vloggers and content creators? Ako, yung where do I draw the line, kasi katulad sa TRICOM hearing ngayon, merong mga ina-accuse na posibleng binabayaran na ng ibang bansa. Kung China man yan or kung anong bansa man yan. I think it's one thing kung nakikipagdebate ka, politiko, parehong Pilipino, pero kapag interest na ng ibang bansa ang iyong isinusulong over the interest ng Pilipinas, medyo ibang usapan na yon. Medyo you are undermining na itong bansa natin and dapat mas maging stricto tayo pagdating sa ganun. And of course, yung mga AI, yung mga technology ngayon, palala ng palala, it's hard to disseminate minsan kung ano ba yung totoo, ano yung AI lang. So, we need to have a separate legislation para lang sa AI. Kasi po, it's only going to get worse. Paganda ng paganda yung mga quality ng mga AI. Baka po in the future, mahirapan tayong alamin na kung ano yung AI sa hindi. Bakit po kayo dapat iboto sa 2025 midterm elections bilang senador? Ayun. Kasi po, ako, I think, I offer a fresh new look, a fresh new way of doing politics. Ako po, ang kampanya ko, bawat barangay, bawat iskinita, pinapasok po, nakikinig po sa tao, and at the same time, araw-araw po, kinukonsulta ko yung mga tao bago ko po mag-formulate ng aking mga ideas at aking mga solutions. At ang gagawin ko po, once maupo po sa Senado, ay maghahanap lang po ng paraan kung paano po payamanin ang Pilipino, kung paano po dumami yung oportunidad nila para kumita ng pera. Kasi po minsan kung ano-ano yung tinututukan sa Senado, hindi po naiisip na yung mga kababayan po natin kinakapos. Dapat po maganda hanapan ng paraan paano sila magkakaroon ng way para dumami yung kanilang kinikita araw-araw. Okay. Yun lang po. Thank you po. Hey, thank you, Sir Mark. Thank you, very Sir Mark. much po, Salamat, Sir salamat. Jess. Bitin, pero maganda naman kasi I was able to talk about yung aking mga plataforma, yung aking mga stand on several issues. And ayun, mabilis din naman silang magsalita. At least marami kaming naipasok doon po sa 15 minutes na in-interview nila ako.